So yun, what's up again mga karabit, and welcome ulit sa aking YouTube channel. At meron na naman tayong another basic tutorial. At ang ating topic for today ay ang ano bang magandang gamitin, kung clay pot ba or water drinker. So napakahalaga na yung ating rabbit ay laging merong fresh water, kasi mayat maya yan umiinom, mayat maya sila nauuhaw, at para maiwasan din nila yung heat stroke kasi laging ang mainit. So laging kailangan ng fresh water, laging kailangan ng tubig na maiinom nila. So ngayon ang ating topic ay ano ba yung magandang gamitin, kung clay pot ba or water drinker, at ano ba yung mga difference nila, pagkakaiba, kung may magandang benefits ba dito sa kanilang pag-inom. So, pag-usapan natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! So, yun na nga, ang ating topic nga ay clay pot versus water drinker. So, ano ba yung clay pot? So, ang clay pot ay eto, ganito po siya. So, ito yung ginagamit natin sa paglagay ng tubig at inumin nila. At ang isa naman ay ang water drinker. Ano ba yung water drinker? Ito naman yung water drinker. So yan po. So yan. Yan po yung water drinker. So dyan sila umiinom. So pakita ko kung paano siya gumagana. Ngayon ang water drinker po, gumagana yan. Ito po yung pinaka nipple nila, kasi meron siyang nipple drinker. Yan. Pag ito ay tinamaan ng rabbit yung ngipin nila, so pag uminom sila, kusa po yung tumutulo. Yan. So, ang nagpapagana dyan ay yung gravity. Ayan. Ayan o. At, yun nga, tulad nga ng sabi ko, nagpapagana dyan ay yung gravity. So, yan naman ay nakakonect dito sa ating galon. Ayan po yan. So, yan po ay, ito po yung pinaka, ayan niya, open and close niya. Then, nakakonect po yan sa ating mga tubo, sa lahat ng mga cage po nila. Ayan. Lahat po yan meron. At yan, kaikot po yan sila. So lahat ng cage meron na yan na water drinker. At ngayon ang topic nga natin ay ano ba yung maganda, ano ba yung benefits, ano bang difference nila. Ngayon ang water drinker, syempre unahin natin water drinker. Ang water drinker, ang kinaganda naman niya kasi nga hindi ka nasalin ng salin. Dire-diretso na yung tubig, 1 galon. Kung maglalagay ka ng galon sa ng tubig sa galon, so lagay mo lang, buksan mo, and after nun, dire-diretso na. Hindi na siya hassle na mayat-maya ka lagay ng tubig. So yun yung benefits ng water drinker. Hindi ka mayat-maya, at ang kinaganda nyon, yung space magagamit mo pa kasi sinasabit mo lang yung water drinker, lalagay mo lang. So yung space niya, hindi natakaw space, hindi nakakain ng space pa. Yun yung benefits. Ang problema nga lang sa water drinker, minsan ay konti ang naiinom nila. At minsan tuturuan mo pa sila kung paano uminom sa water drinker. At yun nga, konti ang naiinom nila. Kasi nga minsan, hindi sila marunong uminom. At yung inilalabas ng tubig ay konti lang. Hindi naman sila sumisipsep. So pag tumama yung ngipin nila doon sa may nipple drinker, so lalabas lang yung tubig. So konti yung maiinom nila. Yun lang naman ang hindi maganda sa water drinker. Konti na iinom, pero ang benefits naman, hindi ka hassle na salin ng salin. At ang pangalawa naman ay ang clay pot. So ang sa clay pot naman ay, at yun nga sa clay pot naman, ang benefits naman ng clay pot ay kung gagamit ka nito, so mas marami silang naiinom na tubig. Yun nga lang, ang space mo ay mailalagay mo to sa loob ng kanilang kulungan. Minsan ang pangit naman sa clay pot ay naiihian nila, natatapak-tapakan nila yung tubig, kaya yung paan nila laging basa, nagbubuhol-buhol. So yun yung mga difference ng water drinker or clay pot. So kayo nang bahala kung ano yung gusto nyong gamitin, kasi meron din naman silang bad side, may good side. Halimbawa nga sa clay pot, naiihian, natatapak-tapakan, minsan natatapon nila kasi ito nilalaro nila, kinakagat nila to, and tumatalsik yung tubig sa loob ng cage nila. Pero ang kagandahan, nakakainom sila ng mas marami. Doon naman sa may water drinker, konti yung naiinom nila, tuturuan mo pa silang uminom, pero iwas hassle nga kasi mas maluwag sa kulungan nila. At yun, tulad ng sinabi ko sa inyo, kayo nang bahala mamili kasi maraming mga for beginners. Ang unang ginagamit ng mga beginners ay syempre itong clay pot. Pero kung ikaw ay meron ng backyard rabbitry or
small rabbit tree, mas marami namang gumagamit ng water drinker. So mabibili mo lang yan sa Shopee, nipple drinker, tsaka hose. Kasama na po yun. Kung gusto mong iwas hassle para hindi ka salin ng salin. At meron din naman ako rito, pakita ko sa inyo, yung aking mga alaga. Ito hindi pa sila marunong uminom, kaya nilalagyan ko sila ng clay pot. Sinasanay ko pa lang silang matutong uminom sa water drinker. So ito yung ating So ito po, meron tayo ritong Standard Rex Black Otter. So yan, Standard Rex yan. Bago lang po yan sa akin, galing kay Erwin Abilino, sa ating kaibigan na rabbit tree rin. So ito yung kanyang water drinker. So meron na akong water drinker, meron pa akong clay pot. So ang purpose naman itong dalawang to, kasi nga hindi pa siya marunong uminom, pati itong ating bago, bali na ni bago. Hindi ko sila nakikitang umiinom rito, kaya nilagyan ko sila ng clay pot. Ayan nga, at ang benefits din naman ng clay pot kasi nga, kung merong sakit ang iyong alagang rabbit, halimbawa, malalagyan mo siya ng dextrose powder sa clay pot. Ito kasi hindi mo ito mailalagay sa may water drinker kasi nga napapanis po ito, hindi naman lahat makakainom din at magpapalit ka pa rin. Kaya mas mainam sa clay pot ito nilalagay kasi nga mas konti lang yung ilalagay mo, maiinom nila lahat yung inilalagay mong gamot sa clay pot. Hindi gaya sa water drinker. So yun yung mga benefits, so bahala kayong mamili. So kaya ko lang siya sinasabi sa inyo ay kung kayo'y beginners, dadami po yung inyong alaga at magkakaroon na rin kayo ng tip na gumamit ng water drinker. So yun lang sinabi ko kung anong gusto o anong magandang gamitin, kung clay pot ba or water drinker. Kasi nga meron din tayo ritong mga bago. Ito naman ay galing kay Gerald Espinosa ng San Miguel, Bulacan. Yan. So ayan yung acting bago na hindi pa marunong masyadong uminom sa water drinker. Ayan o. Kaya eto naman ay Netherland Dwarf. So ang katabi niya ay Standard Rex. Ayan mga to Standard Rex. So nandyan sila sa grower cage. So maliit lang to. Kasi nga mga dwarf. Eto dwarf. So napakaliit nito, ayan o. Isang dangkal ko lang siya pero breeder age na po yan. Hindi na yan lumalaki. So dwarf, kaya siya tinawag na dwarf. Sagad niya na po yan na laki. Tignan niyo po. Ayan. Isang dangkal ko lang siya. Breeder age. Hindi na yan lalaki kahit mag 3 years old, 5 years old. Ganyan na po talaga yan. So napakarami natin ditong mga breed na iba-iba rin. So iba-iba breed ko rito kasi nga collection ko sila na mag-breed ako ng iba't ibang lahi. Meron din tayo rito mini Rex. Ito yung mini Rex natin. Ayan. Tapos lion head. Tapos sa baba meron din tayong mini Rex sa baba. Tsaka Jersey Woolly. Andun yung Jersey Woolly natin. Ayun. Lalaki yan. Tapos mini Rex. Meron tayo Standard Rex dito. Ayan. Standard Rex po yan. 2 months old. Yung bata pa yan. Pero malaki yan pag lumaki na siya. Kasi 2 months pa lang siya. Pero malaki rin yan. Pwedeng pet, pwedeng meat type. At yun na nga, sana ay meron na naman kayong natutunan kasi kahit ako'y busy, ayan, sinisingit ko itong pagbablog kahit yung topic natin ay hindi naman masyadong mahalaga. So, tinapik lang natin kung ano ba ang magandang pagpapainom sa rabbit kung gagamit ka ng water drinker or clay pot kasi sasanayin mo sila. So, yun lang. At para sa mga beginners, so clay pot kayo mag-start. Then pag marami na para iwas hassle nga ay hindi ka salin ng salin. So pwede kang gumamit ng water drinker. So hanggang dito na lang ating vlog at kung nagustuhan mo itong topic na to ay huwag mong ipagdamot ang pag-subscribe dahil pipindot ka lang sa notification bell at subscribe button. Dahil dito ngayong December ay meron tayong mga ipamimigay ulit. So libreng rabbit na ipamimigay ko this coming December. So possible baka Pasko tayo mamigay ng mga magagandang lahi. So mamahalin yung ipamimigay natin, hindi tayo mamimigay ng local kasi wala na akong local. So antabay ka lang lagi sa aking video, sa aking mga vlog para malay mo ikaw ang mapili na lucky sharer kasi binibigyan ko yung mga nag-share. So hanggang dito na lang at maraming salamat. Peace out.